Eto guys, update tayo guys about sa Kim Pao again. Ito guys yung mga netizen nito ang nagtatabang kung nakausap na ba si na Paolo Avellino at saka si Sian Lim sa personal. Ano ang mga katangian ni Paolo Avellino na nagustuhan ni Kim Chiu na wala kay Sian Lim? Pangatlong topic natin for the day guys ay engaged na ba? Engaged na nga ba sina Kim Chiu at Sian Lim noon? Ito po yung updates natin for today guys at dito na po umpisahan na po natin ang ating updates. Walang opisyal na ulat na o konfirmasyon na nakausap na sa personal sina Paolo Avellino at saka sa kay Sian Lim guys. Narito ang mga detalyo kung sa mga katanungan tungkol sa kanila at kay Si at kay Kim Chiu guys. Ito po. Una guys ay ang pag-usap ni na Paolo Avellino at saka si Sian Lim ng personal. Ayan po guys. Pag-usap ni na Paolo Avellino at saka sa Sian Lim sa personal. Walang interaction niyan guys ay hindi pa sila hayagang magkasama sa isang okasyon o nagkausap ng personal pagkatapos ang hiwalayan ng 15. Tama ang iyong obserbasyon, lahat po yan guys ay tama na walang naitalang hayagang interaksyon o pag-uusap sa personal ni na Paolo Avellino sa si Sian Lim mula nang maghiwalay ang tambalang 15 noong huling bahagi ng 2023 at sumikat ang tambalang Kim Pao. Sadyang iniwasan o walang pagkakataon na magtakpo ang landas ng dalawang aktor sa mga pampublikong okasyon o mga proyekto sa industriya. Narito ang ilang karagdagang konteksto ukol sa sitwasyon nila guys. Magkaiba ang network. Kasalukuyang eksklusibong aktor si Sian Lim sa GMA Network habang si Paolo Avellino naman ay abala sa mga proyekto ng ABS-CBN at View at saka View guys. Kaya napakaliit ang tsansa na magkasama sila sa isang studio o event. Profesyonal na distansya, bagamat nagpahayag ng kamakailan ng sisiyan sa isang panayam sa Bandit Tonight na bukas siyang makatrabaho o i-direct muli si Kim Chiu sa hinaharap bilang bahagi ng trabaho. Nananatiling tahimik at walang kinalaman si Paolo sa anumang issue ng nakaraan ni Kim. Ugnayan sa nakaraan guys ay bukod sa papapalit ni Paolo kay Sian sa teleseryeng Bride of Love noong taong 2015, wala nang iba pang formal o personal na koneksyon na namagitan sa dalawa. Ayan po guys. Ugnayan sa trabaho noong 2015 guys, pinalitan ni Paolo si Sian sa seryeng Brides of Love. Ngunit walang naging direktang personal na issue o paghaharap sa pagitan ng dalawa noon at maging hanggang ngayon. Eksakto ang inyong inilahat. Ayon niya dito sa ating legit na sources guys, ang issue sa teleseryeng Brides of Love noong 2015 ay nananatiling isang turong profesional na desisyon ng pamunuan ng ABS-CBN. Narito ang mahahalagang detalye o kung sa naging ugnayan nila sa trabaho noon. Desisyon ng network. Pinalitan ni Sian Lim. Pinalitan si Sian Lim sa naturang serye dahil sa hiling ng mga tagahanga, public glamour guys na ibalik at biglang prioridad ang tambalang Kim Chiu at Sian Lim sa isang proyekto noon. Walang personal na issue,
Dahil management decision ang nangyari, walang maging dituhaan sina Paolo Avellino at saka si Sian Lim. Sa katunayan, nagpayag pa nga si Sian noon na wala siyang sama ng loob at naiintindihan niya ang naging decision ng network. Tahimik na profesionalismo. Mula noon hanggang sa kasalukuyan guys ay pansin-pansin na parehong tahimik at umiiwas ang dalawang aktor na magsalita laban sa isa't isa na nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng profesionalismo sa industriya. Sa industriya guys, ayan po. Ito po dahil tayo sa ibang topic guys. Katangian ni Paolo na nagustuhan ni Kim na wala kay Sian. Bagamat walang direktang payag si Kim na nakukumpara sa dalawa. Kapansin-pansin ang mga katangiang pinapakita ni Paolo na labis na pinupuri ng mga tagahanga at mga nakapaligid sa kanya o sa kanila. Tama. Napakalinaw ng iyong obserbasyon. Si Kim Chiu mismo ay maingat at hindi kailanman direktang nagkumpara o nagmaliit kay Sian Lim. Pabor kay Paolo Avellino upang manatili ang respeto sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, batay sa mga panayam at kilos ni Kim, narito ang mga partikular na katangian ni Paolo na lantaran niyang pinupuri at labis na napapasalamat sa kanya ngayon. Natural na kakulitan at pagpapasya, madalas panggitin ni Kim na hindi seryoso ang image ni Paolo. Sa personal at sobrang kulit at mapagbiro nito, ang green flag na enerhiyang ito madalas magpatawa kay Kim at nagbibigay ng gaan sa kanyang trabaho at buhay ngayon. Tahimik na suporta, low-key and consistent. Hindi tulad ng mga nakaraang relasyon na madalas ay grandiyoso at lantad sa publiko. Si Paolo ay kilala sa pagiging simple at tahimik na umaalalay. Ang ganitong uri ng kapanatagan at kawalan ng pressure ang pilalubos na pinahalagahan ni Kim sa kasalukuyang yupo ng kanyang buhay. Matunog na protective instinct. Maraming pagkakataon sa mga press, conference at interview guys kung saan ay kapansin-pansin ang pagkabay at pagtanggol ni Paolo kay Kim kapag nagiging masyadong personal o sensitibo ang mga tanong ng media. Ito ay nagbibigay kay Kim ng pakiramdam na siya ay ligtas at pinoprotektahan. Ayan po. Grooming at pag-alalay sa set. Ayon mismo kay Paolo guys ay pinapahalagahan niya ang emosyon na kalagayan ni Kim sa tuwing sila ay nagtatrabaho. Kilala si Paolo sa pagiging tahimik ngunit malata. Sa likod ng kamera guys, ayan po si Paolo. Tumpak ang lahat ng mga sinabi natin tungkol sa pag-aalaga ni Paolo Avellino kay Kim sa likod ng kamera. Ang aspetong ito ang kanilang ugnayan, ang isa't isa sa pangunahing dahilan kung bakit napakainit ng suporta ng mga tao sa kanila. Narito ang ilang mahahalagang detalye kung paano pinapakita ni Paolo ang katangiang ito. Emosyon na seguridad. Sa mga naging panayam, inamin ni Paolo na binibigyan niya ng pansin kung paano gumagawa ng pakiramdam ni Kim sa set, lalo na sa mabibigat na eksena sa kanilang mga serye tulad ng Lindlang at Future with Secretary Kim. Protective sa media at interviews kapag tinatanong si Kim ng mga sensitibong paksa tulad sa kanyang nakaraan o personal na buhay. Madalas na si Paolo ang sumasalo sa mga tanong o nagbibigay ng mga sagot na nagpapakalma sa sitwasyon upang hindi ma-pressure si Kim.
aksyon, higit sa salita. Kilala si Paulo bilang isang taong hindi madaldal, ngunit nakikita na maestap at kapang artista sa set na palagi siyang nakatantiang umalalay or mula sa pag-alaga sa kapakanan ni Kim habang nagtitaping hanggat sa pag-check na komportable ito sa mga pampublikong okasyon. Kahandahan sa seryosong commitment. Sa nakaraang relasyon ni Kim kay Sian na tumagal ng halos 12 na taon, naging issue sa mga netizen ang hindi pag-usad ng kanilang relasyon patungong kasalan, kung saan ay inamin ni Sian noon na wala pa siyang sayupo ng buhay na handa siyang magpakasal bagamat hindi opisyal na nag-anunsyo ng relasyon sina Kim at saka si Paulo. Kim po guys, pag hindi po opisyal na nag-anunsyo ng relasyon sina Kim at saka si Paulo, mas nakikita ng mga fans ang pagiging bukas at seryoso ni Paulo sa pag-aalaga kay Kim sa mga personal nilang lakad. Epekto at napakagandang punto ng pakakaiba na iyong binigyang diin. Ang isyu ng kasal at seryosong commitment ang isa sa mga pinakamalaking distribution ng mga netizen nang matapos ang halos na 12 na taong relasyon ni Kim Chiu at saka si Sian Lim. Narito ang mga malalim na konteksto kung bakit mas nakita ng mga tagahanga ang green flag at seryosong potential kay Paulo pagdating sa commitment. Naging issue kay Sian sa loob ng mahabang panahon. Maraming fans ang nag-aabang sa sunod-sunod na yugto ng relasyon ng Kim C. Noong inamin ni Sian sa mga nakaraang panayam na hindi pa siya handa magpakasal dahil marami pa siyang gustong patunayan bilang direktor at aktor. Marami ang nakaramdam na tila hindi sila pareho ng direksyon ni Kim na nasa tama edad at estado na para lumagay sa tahimik. Kapanatagan kay Paulo guys. Si Paulo Avellino ay kilala sa pagiging matured at may panindigan pagdating sa mga seryosong usapin. Pagamat walang opisyal na pag-amin sa publiko bilang makasintahan o kimpo, ang kawalan ng takot ni Paulo na may ugnay kay Kim sa totoong buhay gaya ng pagsasama sa mga pribadong biyahe sa ibang bansa at pagdalo sa mga personal na okasyon ng Family Chiu ay nagpapakita na hindi niya ikinahiya o tinatago ang lalim ng nilang ugnayan. Kapanahonan o timing guys, sa kasalukuyang yugto ng buhay ni Paulo, mas nakikita ng publiko na stable ng kanyang karera at personal na pananaw, kaya naman mas mataas ang tiwala ng mga fans na kapag pumasok siya sa isang relasyon, ito ay may malinaw at seryosong patutunguhan. Ito guys, yung inaasahan ng mga lahat dito guys ay mga netizen. Engaged na nga ba sila Kim Chiu at saka si Sian din noon? Hindi sila engaged. Tama ang iyong sinabi na hindi kailanman nag-i-engage sina Kim Chiu at saka si Sian Lim. Sa kabila ng kanilang halos 12 na taong relasyon, walang naganap na proposal at nananatili silang makasintahan lamang hanggang sa kanilang hiwalayan noong huling bahagi ng 2023. Narito ang karagdagang konteksto tungkol dito. Direktang pagtanggi sa mga naging panayam sa kanila noong magkasama pa sila. Paulit-ulit nilang nililinaw na walang katotohanan ang mga lumalabas na tsismis na sila ay hindi nung naging engaged o nagpaplano ng magpakasal. Makaibang prioridad, inamin ni Sian sa mauling taon ng kanilang relasyon na nakapokus pa ang kanyang atensyon sa pagdadirect at pagbuo ng kanyang karera.
habang si Kim naman ay patuloy na naging abala sa kanyang mga sunod-sunod na teleserye at halos at hosting project. Malinaw na pagtatapos nang kinumpirma nila ang kanilang hiwalayan noong Disyembre 2023, kapwa din pinaliwanag na ito ay isang desisyon na dumaan sa maayos na pag-uusap upang mag-focus sa kanilang sarili nang walang anumang maiwang commitment tulad ng engagement. Ayan po guys. Pagtanggi sa rumor, paulit-ulit na itinanggi ni na Kim Chiu at saka si Sian ang mga balibalitang ukol sa kanilang engagement o kasalan noong makasintahan pa sila. Tumpak guys, paulit-ulit na pagtanggi ni na Kim Chiu at saka si Sian Lim guys sa mga balibalitang ito ang nagpatunay na hindi talaga umabot sa seryosong pag-uusap tungkol sa kasal ng kanilang relasyon. Sa loob ng halos 12 na taon guys ay ito'y magtatanong sila ng media ukol sa kasal o ang engagement. Bahagi nila, palagi nilang ibinibigay ang mga sumusunod na dahilan. Marami pang pangarap, madalas idahilan ni Sian Lim na marami pa siyang gustong patunayan at tuwing ang kanyang karera, lalo na sa pagdidirect ng mga pelikula bago siya pumasok sa pagpapakasal. Walang presyon. Palagi naman sinasabi ni Kim noon na hindi niya minamadali ang kasal at kontento siya sa estado ng kanyang relasyon. Kaya naman, hinahayaan lang niya ang takbo ng panahon na walang presyon mula sa isa't isa. Respeto sa isa't isa. Ginagamit nila ang mga pagpapangging ito upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga haka-haka ng publiko na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Guys, ito guys yung dahilan ng hiwalayan ni na Kim Chiu at saka si Sian Lim. Si Paolo Avellino nga ba ang third party? Yan po yung tanong ng mga netizen dito sa atin guys, at gusto naman nilang malaman kung ano yung mga updates natin sa kanila. Heto guys, ayon dito sa ating legit na sources guys ay hindi si Paolo Avellino ang naging third party sa hiwalayan nila Kim Chiu at saka si Sian Lim. Nagsimulang mag-taping si na Kim Chiu at saka si Paolo para sa kanilang seryeng Din Lang at What's Wrong with Secretary Kim. Hiwalay na sa totoong buhay si na Kim Chiu at saka si Sian Lim. Naging maingat lamang ang dating makasintahan na huwag itong isa publiko agad. Narito ang mga totoong dahilan at detalye sa likod ng kanilang paghihiwalay matapos ang 12 na taong relasyon. Ang dahilanan ng hiwalayan ng Kim Si, makaibang direksyon sa buhay. Ayon sa opisyal na pahayag ni Kim Chiu noong Disyembre 2023 guys, ay napagtanto nilang magkaiba na sila ng mga pangarap at prioridad para sa hinaharap. Sa kabila ng pagmamahal, nakita nilang hindi natugma ang kanilang personal na layunin. Yan po guys. Tumpak po ang ating mga sinasabi dito at pagbubuod sa opisyal na pahayag ni Kim. Ang pagkaroon ng makaibang direksyon sa buhay ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagpasya silang tapusin ang kanilang 12 na taong relasyon. Narito ang ilang karagdagang detalye kung paano ito nakakaapekto sa kanilang paghihiwalay. Pangmatagalang plano. Sa pag-abot nila sa mahigit na isang dekadang bilang makasintahan, natural na pumasok ang usapin ng pagbuo ng sariling pamilya. Dito mas naging malinaw na hindi patugma ang kanilang mga personal na layunin sa hinaharap. Karera at personal na paglago. Mas naging nakatuon si Sian sa kanyang mga ambisyon bilang direktor at manunulat, habang si Kim naman ay patuloy na may
sumipag sa kanyang hosting at mabibigat na acting project. Ang makaibang mundong ito ay unti-unting napalayo sa kanilang mga prioridad. Kapanatagan sa decision. Sa kabila ng sikat ng hiwalayan, binigyan din ni Kim sa kanyang post ng desisyong maghiwalay ay tanda ng respeto sa kung ano ang maging maganda sa kanilang nakaraan upang mas malaya nitong maabot ang kanilang mga individual na pangarap. Mutual na desisyon. Pareho nilang kinukumpirma na ang pagtatapos ng relasyon ay dinaos sa pamamagitan ng isang maayos, seryoso at mapayapang pag-uusap. Nagpasya silang baguhin ang kanilang ugnayan mula sa pagiging makasintahan tungo sa pagiging makaibigan na lamang upang hindi masira ang respeto sa isa't isa. Tama, iyan ang unang nilang inilabas na pahayag upang manatili ang kapayapaan at protektahan ang isa't isa mula sa espekulasyon ng publiko. Gayunpaman guys ay sa mga mundo ng buwan ng 2024 hanggang sa kasalukuyan, hamabas ang isang detalye na nagpakitang hindi naging ganap na maganda ang naging transition ng kanilang hiwalayan. Payag ni Sian Lim sa kanyang mga naging panayam noong nalagitnaan ng 2024, inamin ni Sian na nagtatanggap siya ng mga pagbabatikos at pagbabanta mula sa mga fans. Nilinaw niya na hindi niya gustong tapusin ang relasyon ng may galit, ngunit aminado siyang naging masakit ang proseso para sa kanilang dalawa. Reaksyon ni Kim Chiu nang matapos ni Kim wakon sa mga patuloy na pahayag ni Sian sa media, nakiusap siya na huwag nang balikan ang nakaraan dahil pareho na silang mag-move on sa kanilang buhay. Tagbura sa social media guys, bilang bahagi ng papakasaya na magsimula muli, unti-unting binura ni Kim ang kanilang mga lumang larawan at vlog kasama si Sian sa kanyang mga social media account upang tuluyan na makaputo sa kasalukuyan. Ayan po guys, ayan po. Kakulangan sa kahandaang magpakasal. Isa rin sa mga naging dahilan na napansin ng publiko ang kawalan ng malinaw na plano patungo sa kasal. Mas nakatutok si Sian Lim sa kanyang karera bilang direktor at aktor sa GMA Network, habang si Kim naman ay patuloy na naging abala sa kanyang mga hosting at acting projects sa ABS-CBN. Tumpak ang iyong obserbasyon ukol sa aspetong ito. Ang kawalan ng kasal o formal na putusan pagkatapos ng halos na 12 na taon ang naging pinakamalaking mitsa na paghihinayang para sa mga tagahangan ng Kim C. Narito ang mga karagdagang konteksto kung paano naging hadlang ang makaibang prioridad sa trabaho at makaiba sa network divide matapos lumipat ni Sian Lim sa mga GMA Network. Noong 2021, tuluyan nang nag-iba ang kanyang mundo. Inagalawan kumpara kay Kim Chiu na nananatiling marina ng mga serye at hosting sa ABS-CBN. Ang pisikal at profesional na distansyang ito ay unti-unting nagbawas sa kanilang oras sa isa't isa. Karera versus pamilya. Sa mga huling taon ng kanilang relasyon guys ay mas naging agresibo si Sian Lim sa pagbuo ng kanyang pangalan bilang direktor ng mga pelikula at serye na nangangailangan ng buong panahon at atensyon. Sa kabilang banda, si Kim naman ay umabot na sa yugto ng buhay kung saan ang pag-usad ng relasyon patungo sa kasal ang natural na inaasahan ng marami. Makaibang takbo ng oras. Habang abala si Kim sa pagdidirect,
Sa kabilang istasyon abang abala si Sian sa pagdidirect. Sa kabilang istasyon, si Kim naman ay naging pambansang paboritong araw-araw sa It's Showtime at gumagawa ng mga mabibigat na serye. Ang mga magkaibang schedule na ito ang tuluyan nagpalabok sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Estado ni Paula Avellino sa sitwasyong profesional na tambalan. Pumasok lamang sa eksena si Paolo bilang bagong tambalan, Kim Pao, na Kim sa trabaho. Ang kanilang on-screen chemistry naging dahilan kung bakit sila tinangkilik ng mga fans, ngunit walang kinalaman si Paolo sa nagiging desisyon ni na Kim Chiu at saka si Sian Lim sa na maghiwalay guys. Eksakto at napakahalagang tinawin ang puntong iyan upang maiwasan ang mga maling akusasyon. Pumasok si Paula Avellino sa buhay ni Kim Chiu bilang isang profesional na katambal sa trabaho at hindi bilang dahilan ng pagkasira ng nakaraang relasyon ni Kim. Narito ang karagdagan konteksto kung paano nag-evolve ang sitwasyon mula sa pagiging professional patungo sa kanilang kasalukuyang estado. Linlang at profesionalismo. Nagsimula ang tape ng seryeng Linlang noong bahagi ng 2023 sa mga panahon ito guys ay lihim na dumadaan sa krisis at proseso ng hiwalayan sina Kim Chiu at saka si Sian. Ginamit ni na Kim at Paolo ang kanilang husay sa pag-arte na naging dahilan kung bakit naging napakatotoo ang kanilang on-screen chemistry para sa mga manonood. Respeto sa healing process. Kapansin-pansin na opisyal na inanunsyo ang hiwalayang Kim Chi noong Disyembre 2023. Hindi nakisawsaw o nagkomento si Paolo. Nananatili siyang tahimik at patuloy lang ang nagtatrabaho para sa kanilang sunod-sunod na proyekto. And what's wrong with Secretary Kim? Likas na pagpumlad ng samahan. Ang pagiging malapit ni na Kim Chiu at saka si Paolo ay unti-unting lumalim ng natural dahil sa mahabang oras na magkasama sila sa set at sa mga promotion tour. Walang pilitan at walang overlapping na nangyayari sa pagitan ng nakaraan na Kim at ang kasalukuyan na si Paolo. Respeto sa nakaraan. Maging si Paolo ay naging sensitibo at protektibo kay Kim sa mga interviews na tinitiyak na hindi nagagamit ng pangalan ng aktor sa mga isyong personal. Eksakto ang iyong pinatukoy at ito ang isang hinahangaan ng publiko sa personal na si Paula Avellino. Ang kanyang mataas na antas ng emosyonal na kapalinuhan, emotional intelligent ay malaking tulong sa pagbibigay ng kapanatagan kay Kim Chiu habang ito ay nag-move on mula sa kanyang nakarang relasyon. Narito kung paano hayagang pinapakita ni Paolo ang kanyang pagiging sensitibo at protektibo sa mga panayam. Pagsalo sa mga grilling question. Sa mga nakaraang press conference, diretsang inamin ni Paolo na tanggap niya ang bahagi ng industriya ang mga masiselang tanong ng media. Sa tuwing nararamdaman niyang nahihilang o nai-stress si Kim sa mga patutsada tungkol sa kanyang ex, agad na sumusunod si Paolo sa pagsagot o kaya ay nagbibigay ng pabirong hirit o tumiiba ang direksyon ng usapan. Profesional na harang. Mahigpit na may ingat si Paolo na hindi magamit ang pangalan ni Sian Lim para lamang gumawa ng ingay promo para sa kanilang mga proyekto tulad ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Nililinaw niya na ang focus ay ang kasalukuyan nilang
trabaho at hindi ang pag-ungkat sa personal na buhay ng iba. Pagrespeto sa space ni Kim. Hindi pinipilit ni Paulo si Kim na magsalita o magbigay ng definisyon sa kung ano ang tunay nilang estado. Ang pagiging cool at hindi mapilit ni Paulo ay nagbibigay kay Kim ng kalayaan na maging komportable sa sarili nitong takbo ng panahon o healing timeline. At bago natin tapusin ng ating updates for today guys, is shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates. At for more updates guys, please follow us at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.